Matindi ang sikat ng araw ng umagang yon habang nakapila kami ng aking lolo na si Lolo Lauro para sa mga trabahador na sasahod sa minahan ng ginto na pagmamay-ari ng mayamang si Donato. Nasa unahan naming lahat si Donato. Nakaupo siya habang may lamesa sa kanyang harapan. Masusi niyang tinitignan ang kanyang notebook kung saan nakasulat kung ilang araw at ilang oras pumasok ang isang trabahador. Ang trabaho namin ni Lolo Lauro sa minahan ay kami ang naghatid ng ginto sa mga taong bumibili ng ginto kay Donato sa iba't ibang baryo. Nakangiti akong tumingin kay Lolo Lauro at hinawakan ko siya sa braso. Lolo, hindi po ba malaki po ang sasahurin natin ngayon? Tama ka, Eugene. Hindi tayo lumiban kahit isang araw sa loob ng isang buwan. Pasensya ka na nga pala kung kailangan natin magtrabaho ng walang pahinga. Dahil kailangan na nating matubos sa bangko yung pagkakasanla ng lupa natin. Pero huwag kang mag-alala kasi malapit na tayo matapos sa pagbabayad doon. Sana nga po matapos na po tayo sa pagbabayad sa bangko para makabalik na po ako sa pag-aaral. Kaunting tiis na lamang, apo, at makakapag-aral ka na ulit. Hindi ako papayag na hindi ka makakapagtapos kahit high school man lang. Ayokong habang buhay ka nagtatrabaho rito sa minahan. Pero Lolo, mabibili na po ba natin yung nakita kong laruan truck sa bayan? Yung sinabi ko po sa inyo na gusto ko? Aba, oo naman. Sa Biyernes ay magpupunta tayo sa bayan. Pagkatapos nating magbayad sa bangko, ay bibili na natin yung truck na laruan mo. Yay! Salamat po, Lolo. Talagang gusto ko po mabili yung truck-truckan na yun eh. Hindi nawala ang ngiti sa labi ko matapos sabihin ng lolo ko na bibili na namin yung laruan na matagal ko nang gustong-gusto. Ganyan talaga si Lolo Lauro. Kahit mahirap lang kami, ay humahanap pa rin siya ng paraan para maibigay ang mga gusto ko bilang isang batang musmos. Pero hindi ko naman siya pinipilit kapag hindi niya talaga kaya. Naiintindihan ko kasi ang buhay na meron kami. Bago ang luho ko, kagaya ng mga laruan, ay inuuna muna namin ang mga talagang kailangan namin, lalong-lalo na ang pagkain. Nang kami na ang nasa harapan, ay sandali kaming tinignan ni Donato. Tinignan niya ang kanyang notebook at humithit siya sa tabako niya. Aba. Totoo ba ito? Wala pala kayong absent na maglolo, ha? Yan. Ganyan ang gusto ko. Magsipag kayo sa pagtatrabaho sa akin. Kung kinakailangan na huwag kayo magpapahinga, ay gawin nyo. Kailangan kasi namin magsipag nitong si Eugene, Donato. Dapat ay matapos na namin ngayong taon ang pagbabayad sa bangko sa lupa naming nakasanla upang hindi yun mahila. Bakit kasi hindi ka nalang umutang ulit sa akin eh? Gaya ng ginawa mo nung nagkasakit ang asawa mo, hindi ba? Saka na lang siguro kapag nabayaran na namin yun sa bangko. Ikaw ang bahala. Ako naman nag-aalok lang ng tulong. Eto ang sahod yung dalawa. Kinuha ni Lolo Lauro ang puting sobre na inabot ni Donato. Inilabas ni Lolo ang perang nasa loob ng sobre at binilang niya yon. Napansin ko ang pagbakas ng pagkabahala sa muka ni Lolo. Teka, sandali lang, Donato. Bakit kulang itong sahod namin ng apo ko? Anong kulang ang sinasabi mo? Bilangin mo kasi ulit at baka nagkamali ka lang. Ang tanda-tanda mo na Hindi ka pa yata marunong magbilang ng tama. Sigurado ako, Donato, kulang ito. Halos kalahati ng dapat ay sahod namin ang kulang. Yun ba? Binawas ko na kasi yung konting kulang mo sa idutang mo sa akin dati. Para naman makabawas ka ng utang. Ayaw mo ba nun? Ginawan pa kita ng pabor. Pero kinausap na kita noong nakaraang linggo.
At sinabi ko sa'yo na baka pwedeng wag mo munang ibawas sa sahod namin yung pambayad ko sa utang ko sa iyo. At sabi ko ay tatapusin muna namin ang pagbabayad ko sa bangko. Hindi ba't pumayag ka naman? Oo nga, pumayag ako. Pero hindi ba pwedeng magbago ang isip ko? Kailangan mo nang makabayad sa utang mo sa akin, Lauro. Lumalaki na rin ang tubo nun, ba? Baka pag tumagal, hindi nyo na mabayaran yun at mabaon pa kayo sa utang. Paniguradong habang buhay kayo magtatrabaho ng apo mo sa akin nang walang sinasahod. Pero Donato, tama na. Huwag ka nang umapila. Kayo na itong pinapasahod kayo pa ang marunong sa akin. Saka ang dami pang nakapila sa likod nyo. Hindi lang kayo ang pinapasahod ko. Sige na. Umalis na kayo at magtrabaho na kayo. Tinignan ko ng masama si Donato. Talagang hindi ko gusto ang ugali niya noon pa man. Kung may iba lang sana kaming papasukan na trabaho ni Lolo, ay hindi kami magtatrabaho sa minahan niya. Hindi lingid sa kaalaman ng lahat na masama talaga ang ugali ni Donato. Porke mas nakatataas siya sa aming lahat, ay akala niya ay pwede niya na kaming tratuin ng hindi maganda. Kapag may trabador sa minahan na nagkamali, kahit maliit na bagay, ay pinaparusahan niya gamit ang kanyang latigo. O kung hindi naman, ay hindi niya pinapasahod at hindi pinapakain. Madalas din na kahit gabi na, ay pinagtatrabaho niya ang mga minero, pero hindi niya dinadagdagan ang sahod. Kaya naman, palaging ipinapaalala sa akin ni Lolo Lauro na kung sakaling maging mayaman ako pagdating ng araw, ay wag na wag kong gagayahin ang ugali ni Donato. Nagulat ako nang tumingin si Donato sa akin. Nahuli niya akong nakatingin sa kanya ng masama. Hoy bata, ang sama mo makatingin ah. Bakit? Kaya mo na ba akong labanan? Para sa kaalaman mo, wala akong sinasando. Kahit bata ay pinapatulang ko. Nakikita mo ba itong latigo ko? Alam mo ba kung ilang tao na ang nahampas ko gamit ito? Donato, huwag mo namang takutin si Eugene. Bata pa siya. Wala akong pakialam kahit bata pa yung apo mo. Ang samad tumingin eh. Papalag na yata sa akin eh. Tinuturuan mo ba yan ang tamang pag-uugali? Tinuturuan po ako ng lolo ko ng tamang asal. Pero may kilala po ako na kailangan po maturuan ng tamang ugali. At sino tinutukoy mo? Ako? Wala po akong sinabi na kayo po yun. Sa bibig niyo po yun ang galing. Abat, napakatabil talaga ng dila mo, bata ka. Hoy Lauro, pagsabihan mo yung apo mo ha. Kaya bata-bata pa eh. Napakasama na ng ugali. Pasensya ka na, Donato. Eugene, tara na. Magsimula na tayo magtrabaho. Hinawakan ako ni Lolo Lauro sa braso at umalis na kami sa harapan ni Donato. Naglakad na kami papunta kay Mang Andoy na siyang nag-aabot sa amin ng mga ginto na dadalhin namin sa mga bumili noon sa iba't ibang baryo. Si Lolo Lauro lang ang lumapit kay Mang Andoy. Habang nag-uusap silang dalawa, ay lumapit ako sa kabayo na siyang sinasakyan namin ni Lolo papunta sa mga bumibili ng ginto kay Donato. Hinaplos ko ang muka ng kabayo. Naisip ko na kung may sapat sana kaming pera, ay hindi kami magtatrabaho ni Lolo Lauro sa malupit na si Donato. Baka meron kaming sariling taniman ng mga gulay o hindi naman kaya ay meron kaming sariling pwesto sa palengke. Hindi ko rin sana kailangan pang huminto sa pag-aaral at sigurado ko na makakapagtapos ako hanggang kolehiyo. Napapitlag ako nang marinig ko ang boses ni Lolo Lauro sa aking likuran. Tara na! 3 baryo ang kailangan natin puntahan. Ihuli na lang siguro natin itong San Agustin dahil ito ang pinakamalayo. Malayo nga po yun ah. Hindi po ba unang beses nating mag-aatid doon ng ginto? Tama ka, Apo. Kaya paniguradong aabutin tayo ng hapon bago tayo makabalik. Kaya simulan na natin ang trabaho natin. Tinulungan ako ni Lolo na sumakay sa kabayo. Inabot niya sa akin ang isang bag
na naglalaman ng mga ginto at saka siya naman ang sumakay. Habang naglalakbay kami sa unang baryo na pupuntahan namin, ay hindi ko napigilan ang magtanong kay Lolo. Lo, hanggang kailan po ba tayo magtatrabaho kay Mang Donato? Natatakot po kasi ako na baka isang araw, tayo naman po ang saktan niya kapag nagkamali tayo. Hindi po ba ganun po ang ginagawa niya sa mga minerong nagkakamali? Hindi ko alam, Apo. Wala naman kasi tayong ibang mahahanap na trabaho. Lalo na ako. Hindi ako nakapagtapos kahit high school man lang. Nang matuto na akong magbasa, magsulat at magbilang, pinagtrabaho na kagad ako ng nanay ko. Basta gawin na lang natin ang maayos ang trabaho natin. At sigurado ako na hindi naman tayo sasaktan ni Donato. Pero ganun po ba talaga, Lo, kapag mayaman? May karapatan na po kagad manakit ng ibang tao? Hindi, Apo. Walang kinalaman ng estado ng buhay ng isang tao sa kung paano niya dapat tratuin ng mga nakapaligid sa kanya. Sadyang ganun na kasi ang ugali ni Donato. Pero kahit paano, ay nauunawaan ko siya. Alam mo kasi, bata pa lang yan si Donato, ay nagtatrabaho na siya. Marami siyang pinasok na mabibigat na trabaho, at karamihan sa mga trabahong yon ay nagkaroon siya ng hindi magandang karanasan. Gaya po ng ano, Lo? Yung nagtatrabaho siya, kahit ang sahod niya ay pagkain lang. Minsan nakikita ko rin siyang sinasaktan ng amo niya sa junk shop kung saan siya nagtrabaho nung binatilyo pa siya. Tapos ginagawa siyang laruan ng ibang trabador sa palengke. Kaya yung mga naranasan niyang hindi magaganda ay ginagawa niya sa mga taong nagtatrabaho sa kanya ngayon. Kumbaga yun ang paraan niya ng paghihiganti sa hindi magagandang naranasan niya nung mahirap pa siya. Pero Lo, yung mga trabahador po sa minero, hindi naman po sila nanakit kay Mang Donato, di ba? Bakit po silang ginagantian niya? Hindi ko rin alam, Apo. Pero ito ang tandaan mo. Hindi dahilan na inapi ka noon, kaya mang-aapi ka rin ngayon. Dapat nga ay maging maganda ang pagtrato mo sa kapwa mo kapag nakaranas ka ng mga naranasan ni Donato. Dahil alam mo ang pakiramdam ng tinatapak-tapakan. Kaya sana ay magising na si Donato na mali ang kanyang ginagawa. Nang mga panahong yon, may awa akong naramdaman para kay Donato matapos kong marinig ang kwento ng aking Lolo Lauro. Hindi ko kasi akalain na pinahirapan pala ng sobra si Donato noong kabataan niya. Pero tama naman si Lolo. Dapat ay hindi ginagawa ni Donato sa mga minero ang naranasan niya noon. Malinaw kasi na sa mga mas nakakababa sa kanya niya, ibinubuntun ang galit niya sa mga taong nagpahirap sa kanya dati. Mabilis naming napuntahan ni Lolo Lauro ang unang 2 baryo dahil malapit lang ang mga yon. Naibigay din namin sa mga taong pagdadalhan namin ng ginto ang mga binili nilang ginto. Sandali lang kaming nagpahinga upang kainin ang baon naming pagkain dahil nakaramdam na kami ng gutom. Pagkatapos kumain ay nagsimula na kaming maglakbay papunta ng San Agustin. Tirik na tirik ang araw ng tanghaling yon. Kaya naman masakit yun sa balat. Pero tiniis namin yon ni Lolo dahil kailangang matapos namin ang aming paghatid ng ginto. Hapon na nang narating namin ang San Agustin. Kapansin-pansin ang katahimikan sa baryong yon. Kakaunti lamang ang mga taong nasa labas at pinagtitinginan nila kami dahil siguro sa bagong muka kami sa baryong yon. Nagtanong-tanong si Lolo Lauro sa mga tao roon kung saan nakatira si Ramona at madali namang naituro sa amin ang bahay ng pagdadalhan namin ng ginto. Huminto ang kabayong sinasakyan namin sa isang bahay na gawa sa kahoy at ang bubong ay pawid. Naunang bumaba si Lolo. Sa kanya ako tinulungang makababa.
Lumapit kami sa gate na gawa sa kawayan. Tao po! Tao po! May tao ba riyan? Bumukas ang pinto ng bahay. Lumabas ang isang matandang babae na may maaliwalas na muka. Maayos na nakapusod ang buhok niya sa likod. Lumapit ang matandang babae sa amin. Abay, sino kayo? Anong kailangan nyo? Dito ba nakatira si Ramona? Dito kasi kami itinuro ng mga tao. Ako si Ramona. Anong kailangan nyo sa akin? Kami ang tagatid ng ginto mula sa minahan ni Donato. Dala na namin ang mga gintong binili niyo sa kanya. Ako nga pala si Lauro. At ito naman ang apo kong si Eugene. Eto na pala yung mga gintong binili niyo. Inabot ni Lolo Lauro kay Aling Ramona ang isang maliit na sisidlan na gawa sa makapal na uri ng tela. Agad namang tinanggap yun ni Aling Ramona. Binuksan niya ang sisidlan at napangiti siya nang makita ang mga ginto sa loob. Dako, maraming salamat. Pakisabi kay Donato, maraming salamat. Nagbayad na pala ako kay Donato at buo ko nang nabayaran ang mga gintong ito. Oo, nasabi na yan sa amin ni Andoy. Maraming salamat din. O siya, sige. Aalis na pala kami ng apo ko. Aling Ramona, pwede po ba kaming makiinom ng tubig? Kanina pa po kasi ako nauuhaw eh. Ang layo po kasi nitong baryo nyo, kaya naubos na po ang baon namin tubig. Abay, sige, walang problema. Sumunod kayo sa akin sa loob. Nako, nakakahiya ka talaga, bata ka. Kahit kailan ka talaga. Ayos lang yan. Mabuti nga at nagsasabi siya. Isa pa, tubig lang naman ang hinihingi niya. Inaya ulit kami ni Aling Ramona na pumasok sa bahay niya. Sumunod kami ni Lolo sa kanya. Pagpasok namin sa bahay ay nakita ko na maaliwalas ang loob nun. Simple ang pagkakaayos ng mga gamit at halatang masinop ang taong nakatira doon. Tinawag kami ni Aling Ramona sa kusina at itinuro niya sa amin ang water jug. Binigyan niya kami ng isang baso at nauna kong uminom. Matapos uminom ni Lolo ay kinausap ko ulit si Aling Ramona. Aling Ramona, pwede po bang lagyan nyo na rin po ang baonan namin ng tubig? Para naman po may maiinom kami habang pabalik po kami sa minahan. Walang problema, sige lang. Kumuha ka lang dyan ng tubig hanggat gusto mo. Habang nilalagyan ko ng tubig ang plastik na bote, ay narinig ko ang pag-uusap ni na Lolo Lauro at Aling Ramona. Pasensya na sa tanong ko. Pero ano palang ginagawa mo sa mga ginto, Ramona? Napansin ko kasi na sa lahat ng hinatiran namin ng ginto ay ikaw ang pinakamaraming binili. Yan ang negosyo ko. Bumibili ako ng ginto sa minahan, tapos ay ipinagbibili ko rin sa mga gumagawa ng alahas. Nilalagyan ko ng konting tubo para meron naman akong kinikita kahit paano. Magandang negosyo nga yan, lalo na't mabilis tumaas ang presyo ng ginto. Taga rito ka ba talaga sa San Agustin? Hindi, Lauro. Sa ibang lugar talaga ako'y pinanganak. 5 taon pa lang ako dito sa San Agustin. At nagustuhan ko na rito, kaya dito ko na piniling manirahan. Ang pamilya mo pala, nasaan? Patay na ang lahat ng kapatid ko. Hindi naman ako nagkaroon ng asawa, kaya wala akong mga anak. Sa madaling salita, ay mag-isa lang ako sa buhay. Hindi ba malungkot kapag mag-isa? Sayang naman ang negosyo mo kung walang magmamana ng mga pinaghihirapan mo ngayon. Nako, sanay na akong mag-isa. Para sa akin, ay walang problema kahit wala akong kasama sa buhay. Dahil mas payapa nga ang ganon para sa akin. Saka kung sakaling mawala ako, wala na akong pakialam sa mga maiiwan kong pera o kayamanan. Teka, ano ba ito? Isa ba itong interview? At ang dami mong tanong. Pasensya ka na. Masyado ko nawili sa pagtatanong.
O ano, Eugene? Tapos ka na bang maglagay ng tubig dyan? Kanina pa po, Lolo. Eh bakit hindi ka nagsasalita? Pambihirang batang ire. Kausap niyo po kasi si Aling Ramon eh. Hindi po ba sabi niyo po sa akin, wag po akong sisingit o makikisali sa usapan po ng mas nakatatanda sa akin? Nakakatuwa naman ang apo mo, Lauro. Mukhang maganda ang mga itinuturo mo sa kanya. Yan ang nag-iisa kong apo na si Eugene. Ang talagang ipinagmamalaki ko dahil napakabait niyang bata. Kaya nang mamatay ang aking asawa, ay hindi ako masyadong nalungkot dahil nandyan si Eugene. Kung ganon, ay balo ka na pala. Ganun na nga, Ramona. Alam mo na, binatang binata at walang sabit. O siya, sige, tutuloy na kami. Masyado na tayo napapasarap sa kwentuhan. Baka abutin na kami ng dilim sa daan. O sige, mag-iingat kayo. Oo nga pala. Dalhin nyo na itong mga tinapay para meron kayong makakain sa daan. Kinuha ni Aling Ramona ang isang supot ng tinapay na nasa ibabaw ng kanyang lamesa. Ayaw pa sana yung tanggapin ni Lolo Lauro, pero naging mapilit si Aling Ramona. Kaya wala nang nagawa si Lolo, kundi kunin ang tinapay. Matapos naming magpasalamat kay Aling Ramona, ay umalis na kami ni Lolo. Sumakay na kami sa kabayo at nagsimula na kaming maglakbay pabalik sa minahan para mag-report kay Donato. Salamat naman at tapos na ang trabaho natin ngayong araw. Makakapagpahinga na rin tayo. O ano, Eugene? May gusto ka bang ulam? Parang gusto ko po ng tortang sardinas, Lolo. Aba, tortang sardinas lang talaga. Ayaw mo ba ng adobong manok? Wag na po muna. Ang mahal po ng manok ngayon eh. Hindi po ba magbabayad pa po tayo sa bangko? Aba, oo nga pala. Nako, pasensya ka na pala kung hindi mo na natin mabibili yung laro ang gusto mo. Ayos lang po yun. Unahin na po muna natin yung mga importanteng bagay. Pero Lo, ang bait po ni Aling Ramona, no? Sa dami na po nang natira natin ng ginto, siya lang po ang nagbigay sa atin ng tinapay. Tama ka dyan, Iyo. Mabait nga siyang talaga. Saka parang may gusto po kayo sa kanya, Lo. Ang dami niyo po kasing tanong sa kanya eh. Halatang interesado po kayo sa kanya. Saka iba po yung ngiti niyo kanina nang nalaman niyo pong wala po siyang asawa. Hoy! Ano ka bang bata ka? Magtigil ka nga. Masyado kang malisyoso. Siyempre, paniguradong hindi yun ang huling beses na aartira natin siya ng ginto. Kaya dapat ay maging maganda ang pakikitungo natin sa kanya. Saka, bakit alam mo ng mga ganyang bagay ha? 11 anyos ka pa lang, baka nakakalimutan mo. Lolo naman, syempre alam ko na po yun. May crush na nga po ako eh. Crush ka dyan. Pero wala namang problemang magka-crush. Basta hanggang crush lang muna. Huwag ka muna mag-aasawa. Wag po kayong mag-alala, Lo, kasi hindi pa po ako mag-aasawa. Pero mukhang kayo po ang mag-aasawa ulit kasi nakilala niyo po si Aling Ramona. Malakas na natawa si Lolo Lauro sa mga sinabi ko. Nagpatuloy ang aming masayang kwentuhan hanggang sa makarating na kami sa minahan. Nang nakabalik na kami sa minahan, ay nag-report na kami kay Donato at nang masiguro niya na naibigay namin sa mga bumili ng ginto ang mga ginto, ay umuwi na kami ni Lolo sa bahay. Nakatira kami ni Lolo Lauro sa isang maliit na kubo. Maliit lang din ang lupang kinatatayuan nun. Agad na nagluto si Lolo ng pagkain namin para sa hapunan. At pagkatapos naming kumain, ay ako naman ang naghugas ng aming pinagkainan. Eugene na po. Pagkatapos mo dyan ay sumunod ka sa akin sa likod ng bahay. Tuturuan niyo na naman po ba akong gumamit ng agimat, Lo? Basta! Pumunta ka na lang doon pagkatapos mo maghugas dyan. Lumabas na si Lolo, habang ako naman ay tinapos ko na ang aking ginagawa. Pinunasan ko ang basa kong kamay
at saka ko pinuntahan si Lolo sa likod ng bahay. Nakita ko si Lolo na hawak ang kanyang agimat. Naikwento sa akin ni Lolo dati na ang agimat na yon ay ibinigay sa kanya ng isang mahusay na manunugis ng mga aswang. Sa lugar kasi kung saan lumaki si Lolo Lauro ay may mga aswang na umaatake. Nakitaan ng manunugis na yon ng potensyal si Lolo, kaya sinanay siya nito na makipaglaban sa mga aswang at gamitin ang agimat na yon. Ngunit dahil mas pinili ng pamilya ni Lolo na umalis sa lugar na yon, ay hindi nito naranasang makipaglaban sa mga aswang at nanatili sa pangangalaga niya ang agimat. Sabi ko na nga ba, tuturuan niyo na naman po ako sa paggamit ng agimat eh. Huwag ka nang magreklamo dyan at lumapit ka na rito. Hindi mo ba nakikitang bilog na bilog ang buwan ngayong gabi? Ngayon mo dapat mas pag-aralan ang paggamit ng aking agimat dahil kapag bilog ang buwan ay mas malakas ang kapangyarihan nito. Napipilitan akong lumapit kay Lolo Lauro. Napakamot ako sa likod ng aking ulo. Kinuha niya ang isa kong kamay at ipinatong niya roon ang agimat. Ang agimat na nasa kamay mo ngayon, Apo, ay mabisang panlaban sa mga aswang. Bibigyan ka nito ng kakaibang husay at lakas sa pakikipaglaban sa mga kampon ng kadiliman, lalong-lalo na sa mga aswang. Pero Lolo Lauro, kailangan ko po ba talagang matutunan ng paggamit niyan? Hindi ko naman po yan kailangan eh kasi wala naman pong aswang dito sa baryo natin eh. Hindi porke walang aswang ngayon dito, ay wala nang darating na aswang sa hinaharap. Kailangan mong paghandaan ng araw na yon. Mas maganda na ngayon pa lang, ay handang-handa ka na. Bakit po hindi na lang po kayo ang gumamit niyan, Lo? Hindi po ba sa inyo naman po yan ibinigay ng manunugis na ikiniwento niyo po sa akin dati? Masyado na ako matanda para gamitin ko pa ito, Apo. Kaya naman naisip ko na ipamana ito sa'yo kapag alam mo na itong gamitin. Mas mapapakinabangan mo ito kaysa sa akin. Ngayon, ituturo ko sa iyo ang dasal na kailangan mong dasalin upang hindi mawala ang kapangyarihan ng agimat na ito. Tandaan mo, Apo, tuwing bilog lang ang buwan mo ito gagawin. Matapos yon, ay itinuro na sa akin ni Lolo Lauro ang dasal na sinasabi niya. Nahirapan ako dahil nasa wikang Latin ang dasal. Palagi akong nabubulol at namamali sa pagbigkas ng bawat salita. Pero naging matyaga si Lolo sa pagtuturo sa akin. Sinabi rin niya ang ibig sabihin ng dasal na yon upang mas maunawaan ko ang aking mga sinasabi. Kahit papano ay nasa ulo ko naman ang dasal matapos ang halos 1 oras na pagtuturo sa akin ni Lolo Lauro. Tinapos na niya ang pagtuturo at bumalik na kami sa loob ng aming kubo. Inayos na ni Lolo ang aming tutulugan habang pinanonood ko siya. Lolo, hindi po ba talaga kayo nakipaglaban sa mga aswang dati kahit 1 beses? Hindi, Apo. Bago kasi ako sumabak sa pakikipaglaban noon, ay umalis na kami ng pamilya ko sa baryo namin dahil natatakot na sila sa hindi magagandang nangyayari roon. Ayoko nga sanang umalis dahil ang gusto ko ay tulungan ng manunugis na nagsanay sa akin sa pakikipaglaban sa mga aswang. Pero naisip ko na mas piliin ang desisyon ng aking pamilya. Kaya niyo po ba ako sinasanay para ako po ang gumawa nang hindi niyo po nagawa noon? Parang ganun na nga. Pero sana ay huwag mong magamit ang agimat. Talagang gusto lang kitang maging handa sa mga pwedeng mangyari, Apo. Hindi natin hawak ang kinabukasan. Kaya't mas maigi na paghandaan ang mga ganung bagay. Kaya sana, Apo, huwag kang tamarin kapag tinuturuan kitang gamitin ang agimat. Naiintindihan ko na po. Sorry po, Lo kung palagi po akong tinatamad kapag tinuturuan niyo po ako.
Pero pangako po, simula po ngayon ay seseryosohin ko na po ang mga ituturo niyo sa akin. Mabuti naman kung ganon. Halika na, matulog na tayo at maaga pa tayo bukas. Bago kami humiga ni Lolo, ay nagdasal muna kaming dalawa. Ipinagdasal ko na sana ay humaba pa ang buhay ni Lolo Lauro dahil gusto ko pa siyang makasama kapag nakakaangat na ako sa buhay. Gusto kong bumawi sa lahat ng sakripisyo niya at pagmamahal niya para sa akin. Hindi ko rin kinalimutang ipagdasal ang kaluluwa ng aking nanay at tatay na matagal nang pumanaw. Kinabukasan, pagkagising namin ay sabay kaming nag-almusal ni Lolo Lauro. Naligo kami ng mabilis at naglakad na kami papunta sa minahan. Pagdating namin doon ay nagtaka kami dahil nagkakagulo ang mga minero. Lumapit kami sa kanila at nagimbal kami ni Lolo nang malaman namin na ang pinagkakaguluhan ay ang 2 bangkay ng minero. Kalunos-lunos ang itsura nila dahil halos maligo na sila sa sarili nilang dugo. Parehas silang may kagat sa leeg at wakwak ang dibdib. Mabilis na tinakpan ni Lolo Lauro ang mga mata ko gamit ang kanyang kamay. Pero huli na dahil nakita ko na ang mga bangkay. Hanggang sa dumating na si Donato, pinatabi niya ang mga minero upang makita niya ang 2 bangkay. Sino ang pumatay sa mga trabahador ko? Boss, hindi po namin alam eh. Nakita lang po namin ang katawan nila pagdating namin dito. Pero tumawag na po kami ng mga pulis, boss. Maaabala ang negosyo ko sa mga pulis na yan. Paniguradong paihintuin nila ang ating operasyon ng ilang araw dahil mag-iimbestiga sila rito. Bakit kasi dito pa pinatay ang 2 yan? Wisit talaga! Bakit po parang mas iniisip niyo pa po ang minahan, Mang Donato? Hindi po ba dapat lang po na magkaroon po ng investigasyon para malaman po at mapanagot kung sino pong pumatay sa mga minero? Eugene, tumahimik ka po. Talagang hinuhuli mo ang pika kong bata ka. Hinihingi ko ba ang opinyon mo? Ano naman kung iniisip ko ang aking minahan kaysa sa kung anong bagay? Tagdaan mo, kung wala ang minahan na ito, magugutom kayo ng lolo mo. Apo, huwag ka na sumagot. Donato, pagpasensyaan mo na si Eugene. Hindi niya alam ang kanya sinasabi. Bata pa kasi siya. Bata. May bata bang ganyan sumagot? Sinasayang niyo ang oras ko. Bumalik na kayo sa pagtatrabaho bago dumating ang mga pulis. Bilisan niyo! Hindi ako makapaniwala na nagawa pang pagtrabahuin ni Donato ang mga minero kahit may mga pinatay na sa minahan. Pero dahil mga trabador lang kami, ay wala na kaming nagawa kundi sundin si Donato. Kinuha na lang ni Lolo ang mga gintong ihatid namin sa iba't ibang baryo at maya-maya ay umalis na kami sakay ng kabayo. Habang naglalakbay, ay hindi maalis sa utak ko ang itsura ng 2 bangkay na natagpuan sa loob ng minahan. Hindi ko akalain na may taong kayang gumawa ng ganong karumal-dumal na pagpatay. Eugene na po, ayoko nang uulitin mo yung ginawa mo kanina ha. Hindi mo dapat sinasagot ng pabalang si Donato, lalo na't mas matanda siya sa iyo. Sorry po, Lolo. Alam ko pong mali po ang ginawa ko pero hindi ko po kasi nagustuhan yung sinabi ni Mang Donato eh. Halata po kasi na mas iniisip pa niyang negosyo niya kesa sa 2 patay na minero. Ganyan din naman ang nararamdaman ko sa sinabi ni Donato. Pero ipapaalala ko lang sa'yo na amo natin si Donato at tayo ay isa lamang sa mga tauhan niya. Siya ang nagpapasahod sa ating 2 apo. Hindi ka ba natatakot na baka mawalan tayo ng pagkakakitaan kapag napununat sa'yo si Donato dahil sa pagsagot-sagot mo sa kanya? Tandaan mo na wala na tayong mahahanap na ibang trabaho kapag naalis tayo sa minahan. Sorry po talaga, Lolo.
Hayaan niyo na po sa susunod, ititikom ko na po talaga ang bibig ko. Kahit may sabihin pa po si Mang Donato na hindi maganda. Lumipas ang ilang araw at palagi kong nakikita sa minahan ang mga pulis na nag-iimbestiga. Sobra akong na-curious kung sino ang salarin sa patayang nangyari sa minahan. At sa kabila ng pangyayaring yon, ay hindi ko nakitaan si Donato na gusto niyang marisolba ang kasong yon. Narinig ko na lang na binayaran ni Donato ang mga pulis upang tumigil na ang mga yon sa pag-iimbestiga. Alam ko na ginawa ni Donato upang bumalik na ang minahan sa normal nitong operasyon. Isang gabi, habang kumakain kami ng hapunan, ay nagtanong ako kay Lolo Lauro. Lolo, hindi po ba tapos na po yung investigasyon sa 2 pinatay sa minahan? Ano po palang resulta ng pag-iimbestiga po ng mga pulis doon? Narinig ko sa mga minero na base sa mga ebidensya ay inatake ng mababangis na hayop ang 2 minero. Kaya po bang gawin ng mabangis na hayop ang ganung pagpatay, Lo? Hindi ko rin alam, Apo. Ang sabi ng ibang minero ay binayaran daw ni Donato ang mga pulis para ganun ang kalabasan ng investigasyon. Ayaw kasi ni Donato na humaba pa ang pag-iimbestiga ng mga pulis dahil naaabala ang trabaho sa minahan. Hanip, grabe po talaga si Mang Donato, no? Para pong imposibleng mabangis na hayop lang ang pumatay dun sa mga minero eh. Nakakaawa naman po sila dahil mukhang hindi sila mabibigyan ng hustisya. Wala na tayong magagawa pagdating sa bagay na yan, Apo. Pinagalaw na ni Donato ang pera niya, kaya paniguradong hanggang doon na lamang ang mangyayaring investigasyon. Nalungkot ako sa mga nalaman ko. Doon ko napatunayan na iba talaga kapag maraming pera ang isang tao. Nagagawa nito ang kahit na ano, kahit pa ang pinaka-imposibleng bagay. Inakala naming lahat na yun na ang una't huling beses na may papatayin sa minahan. Pero makalipas ang ilang araw, ay isang minero na naman ang natagpo ang walang buhay. Ang masaklap pa nun ay nawala ang mga gintong nakatago sa minahan. Nang dahil sa pangyayaring yon, ay naggalit talaga ng gusto si Donato. Kaya agad siyang nagpatawag ng pagpupulong sa lahat ng nagtatrabaho sa minahan. Hindi ko na gusto nangyayari ngayon dito. Malinaw na hindi lang pagpatay ang pakay ng kung sinong hayop na yon, kundi pagnanakaw din. Ibig po bang sabihin ay mga mababangis na hayop po nagnakaw sa mga ginto? Kasi hindi po ba ang lumabas po sa investigasyon ay mababangis na hayop po ang pumatay dun sa unang minero? Manahimik ka, Eugene. Huwag mo nang dagdagan ang init ng ulo ko. Eugene, Apo, ano ba sinabi ko sa'yo? Tama na yan. Napayuko ako at pinilit ko na wag nang magsalita. Nararamdaman ko na mauulit pa ang patayan at pagnanakaw na to. Kaya kailangan mahuli na kung sino man ang gumagawa nito sa akin. Napakalaking halaga ng ginto ang nawawala. Kaya simula mamayang gabi, ay dadagdagan ang mga magbabantay dito sa minahan. Kung dati ay 2 o 1 lang ang nagbabantay, ngayon, gagawin ko ng 5. At kung sino man na makakahuli sa mamamatay tao na yon at magnanakaw na yon, ay magkakaroon ng gantimpala sa akin. Umugong ang bulungan ng mga minero. Marami ang natuwa dahil sa gantimpalang sinabi ni Donato, kahit wala pang nakakaalam kung anong klaseng gantimpala yon. Ano namang gantimpala ang makukuha ng makakahuli sa kriminal, Donato? 50,000 piso. Agad kong ibibigay yon sa makakahuli sa magnanakaw ng mga ginto ko. Kaya kung ako sa inyo, ayusin ninyo ang inyong pagbabantay para kayo ang makakuha ng gantimpala. At siguraduhin nyo na hindi na ulit ako mananakawan. Mamaya, bago kayo umuwi, ay sasabihin ko kung sino ang 5 magbabantay dito mamayang gabi. Sige na, bumalik na kayo sa inyong trabaho.
Nagsimula na kami maglakad ni Lolo Lauro para kunin ang mga gintong ihahatid namin sa iba't ibang baryo. Ngunit bago yun, ay nagtanong ako sa aking Lolo Lauro. Lolo, malaki na po ba ang 50,000 piso? Para sa mga kagaya nating mahihirap, ay malaking halaga na ang perang yon. Kung may ganun tayong pera, ay mababayaran na natin ang utang natin sa bangko at meron pang sosobra. Wow, kung ganun, tayo po pala ang dapat na makahuli ron sa nagnakaw ng ginto ni Mang Donato. Anong tayo? Ako lang. Sa tingin mo ba ay papayagan kitang magbantay dito sa minahan para manghuli ng kriminal? Masyadong delikado dahil bata ka pa. Eh kayo nga po, Lo, sobrang tandaan eh. Hindi po ba delikado rin yun sa inyo? Kasi mahina na po kayo? Tumahimik ka nga. Napakarami mo talagang alam, bata ka. Kaya palaging naiinis sa si Donato eh. Ang mabuti pa ay saka na natin yan isipin. Magtrabaho na muna tayo para madali tayo matapos. Patuloy kong inisip ang perang gantimpala na makukuha ng makakahuli sa kriminal. Naisip ko na kung isa sa amin ni Lolo ang makakakuha ng perang yon, ay napakalaki ng magiging pagbabago sa aming buhay. Nang araw na yon ay isa si Aling Ramona sa mga pinagdalhan namin ng ginto. Napansin ko ang pagniningning ng mga mata ni Lolo Lauro nang makita nito ang matandang babae na si Aling Ramona. Pinigilan ko ang sarili ko na tuksuin siya dahil alam ko na mapapahiya siya dahil nasa harapan namin si Aling Ramona. Aba, Ramona, mukhang mas marami ang gintong binili mo ngayon ah. Kailangan kasi na mas maraming ginto na mga bumibili sa akin. Isa pa, ilang araw din akong hindi nakabili kay Donato. Kaya sinadya ko damihan ngayon. Ah, oo nga pala. Nagluto ako ng maruya. Baka gusto nyo magmerienda muna. Aba, hindi ko tatanggihan yan kasi nagugutom na kami ng apo ko. Maraming salamat sa iyo, Ramona. Sus, hindi po ba kumain na po tayo ng banana Q kanina lang? Nagmerienda na ba kayo? Ay, oo, pero gutom pa rin kami. Kung gano'n ay sumunod na kayo sa akin sa loob. Matamis na ngumiti sa amin si Aling Ramona. Pagpasok namin sa bahay niya, ay dumiretso kami sa kusina. Inihain niya ang mga maruya at maya-maya pa ay nagsimula na kaming kumain. Oo nga pala. Hindi ka ba naiinip dito? Lalo na't mag-isa ka lang. Hindi naman. Gaya na sinabi ko sa inyo noon, ay sanay na akong mag-isa. Saka may pinaglilibangan ako. Nag-aalaga ako ng iba't ibang halaman na namumulaklak. Talaga? Pwede ko bang makita ang bulaklak mo? Ang mga bulaklak. Oo naman. Alam mo, ngayon lang may nagka-interes na makita ang mga tanim kong bulaklak. Halika, samahan mo ako sa likod. Doon nakatanim ang aking mga bulaklak. Ikaw ba, Eugene? Gusto mo ba sumapa? Hindi na po. Dito na lang po ako at kakain pa po ako eh. Ang sarap po kasi ng maruya nyo eh. Huwag kang malikot dito ha. Saka, huwag kang makikialam ng gamit dito. Opo, Lolo. Matapos yon, ay magkasama ng lumabas sina Lolo Lauro at Aling Ramona. Napailing ako habang nakangiti. Si Lolo talaga, oo. Pumapag-ibig. Ipinagpatuloy ko ang pagkain ng maruya. Ang totoo ay kulang sa akin ng banana Q na kinain namin ni Lolo kanina, kaya medyo gutom pa rin ako. Iginala ko ang mata ko sa kabuuan ng bahay ni Aling Ramona. Para sa isang tao ay masyado yung malaki. Hanggang sa nakita ko ang isang pinto na nakaawang. Tumitig ako roon ng matagal at hindi ko alam kung bakit parang may kung anong enerhiya ang humihila sa akin papunta roon. Hindi ako pwedeng makialam ng mga gamit dito. Mapapagalitan ako ni Lolo kapag nahuli niya ako. Pero
Ano kayang meron sa kwartong yun? Bahala na nga, bibilisan ko na lang. Inubos ko muna ang maruyang hawak ko at saka ako tumayo. Lumapit ako sa nakaawang na pinto at dahan-dahan ko yung binuksan. Nanlaki ang mga mata ko sa nakita ko roon. Meron doong isang ribulto na gawa sa itim na bato. Nakakatakot ang itsura ng ribulto. Para yung isang halimaw na may dalawang malalaking sungay. Nakalabas ang matutulis ng mga ngipin at tila nanlilisik ang mga mata. Sa paanan ng ribulto ay merong napakaraming ginto. Kinilabutan ako ng matindi sa ribultong yun. Pakiramdam ko ay buhay yun at parang nakatingin yun sa akin. Nagulat na lang ako nang pumasok si Aling Ramona. Kitang-kita ko ang galit na rumihistro sa kanyang muka. Mabilis siyang lumapit sa akin at itinulak niya ako papalayo sa pinto. Malakas niyang isinarado ang pinto at bumaling siya sa akin. Bakit mo binuksan ang pintong ito? Naku, pasensya na po, Aling Ramona. Nakita ko po kasi nakabukas ng konti yung pinto, kaya lumapit po ako. Kahit na pa wala ka sa sarili mong pamamahay. Wala kang karapatan na hawakan o galawin ang mga gamit na narito nang wala akong pahintulot. Teka, ano ba nangyayari rito? Lumapit sa amin si Lolo Lauro. Nakakunot ang kanyang noo at halatang naguguluhan. Eto nga pa mo. Talaga bang tinuturuan mo yan ang tamang asal? Bakit? Ano ba nangyari? Nahuli ko siya. Napapasok sana sa kwarto ko. Ano ka mo? Totoo ba yun, Eugene? Wala naman po akong masamang gagawin eh. Nakita ko lang po na nakabukas po yung pinto, kaya naisipan ko pong sumilip. Gusto ko lang pong makita ang loob ng kwartong yan. Maniwala po kayo. Wala po akong hinawakan na kahit na anong gamit. Kahit na ano pang dahilan mo, ay mali pa rin ang ginawa mo. Humingi ka ng tawad kay Ramona. Nakakahiya ka. Sorry po, Aling Ramona. Patawarin niyo na po ako. Pangako, hindi ko na po uulitin. Umalis na lang muna kayo. Nasira na ang araw ko dahil sa iyo, Eugene. Pasensya ka na talaga, Ramona. Hayaan mo at pagsasabihan ko ang apo ko. Tara na, Eugene. Umalis na tayo. Labis ang hiyang naramdaman ko ng mga sandaling yon, lalong-lalo na kay Aling Ramona. Naintindihan ko kung bakit niya ako sinigawan dahil may nagawa akong mali sa loob ng bahay niya. Pagkasakay namin ni Lolo sa kabayo ay nagsimula na kaming maglakbay pabalik sa minahan. Pinagsabihan na kita. Ang sabi ko, huwag kang makikialam. Tignan mo nangyari ngayon. Nagalit patuloy si Ramona sa atin. Sigurado ako na magbabago na ang tingin niya sa atin. Baka isipin pa niya na tinuturuan kita sa ganung bagay. Sorry po talaga, Lolo Lauro. Gusto ko lang po kasi na makita yung loob ng kwarto eh. Wala naman po akong balak na makialam sa mga gamit ni Aling Ramona. Kahit na anong paliwanag mo, ay maling-mali pa rin ang ginawa mo. Hayaan niyo po at sa susunod, hindi ko na po yung gagawin. Mabuti sana kung meron pang susunod. Sigurado ako na dahil sa ginawa mo, ay hindi na tayo papapasukin ni Ramona sa bahay niya. Kung kailan naman nagiging malapit na kami sa isa't isa, ay saka kapag gumawa ng kabalbalan. Bakit po, Lolo? Liligawan niyo na po ba si Aling Ramona? Rumigil ka. Liligawan. Puro ka ganyan. Ang isipin mo ay ang ginawa mong kasalanan. Alam ko naman po yun, Lo eh. Pero Lolo, alam niyo po bang may nakita po akong kakaiba sa loob po ng kwarto ni Aling Ramona? At ano naman ang nakita mo roong pakila merong bata ka? Meron pong nakakatakot na ribulto, para pong demonyo yung itsura. Nakakatakot po talaga kasi para po siyang buhay eh. Tapos po sa paanan po ng ribulto na yon, napakarami pong mga ginto. At bakit naman magkakaroon ng ganung ribulto si Ramona sa bahay niya, aber? Aba, malay ko po. Ano po kaya kung itanong niyo po sa kanya? Eh di mas lalo yung nagalit sa atin kapag ginawa ko yung sinasabi mo. Pero,
Bakit nga po kaya may ganong ribulto si Aling Ramona, no? Hindi po kaya sumasamba po siya sa dyablo? Ano ba naman yan lumalabas sa bunganga mo, Eugene? Kung ano-ano na lang ang naiisip mong bata ka. Paano naman sasamba sa dyablo si Ramona? Napakabait ng tao. Huwag kang ang ganyan mag-isip. Nakakita ka lang ng nakakatakot na ribulto sa bahay ni Ramona pag-iisipan mo na kagad siya ng masama. Basta, kung sakaling papasukin ulit tayo ni Ramona sa bahay niya, ay huwag mo nang uulitin ang ginawa mo kanina. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo, Lo. Pangako po. Habang patuloy kaming naglalakbay pabalik sa minahan, ay hindi pa rin maalis-alis sa isip ko ang ribultong nakita ko sa bahay ni Aling Ramona. Bigla akong kinilabutan dahil pakiramdam ko hanggang sa sandaling yon ay nakatingin pa rin yun sa akin. Nakabalik na kami ni Lolo Lauro sa minahan. Nang oras na yon ay naghahanda na sa pag-uwi ang mga minero dahil tapos na sila sa kanilang trabaho. Pero kagaya ng sinabi ni Donato ay sasabihin ito kung sino ang 5 trabahador na magbabantay sa minahan sa gabing yon. Nagtipon kaming lahat sa iisang pwesto. Hindi nagtagal ay tumayo na si Donato sa aming harapan. Ngayon, sasabihin ko na kung sino ang 5 magbabantay ngayong gabi. Hindi kayo pwedeng umangal dahil darating din naman ang gabi na pilit kayong magbabantay. Ang mga napili ko para sa gabing ito ay Sinamulong, Andoy, Atong, at ikaw, Lauro. Eugene, ikaw na muna ang bahala sa bahay. Marunong ka naman magluto, hindi ba? Sandali. 4 pa lang yon. At ang pang-5 ay si Eugene. Sandali lang, Donato. Bakit kasama si Eugene sa mga magbabantay mamayang gabi? Masyadong mapanganib para sa kanya ang gagawin namin pagbabantay. Dahil masyado pa siyang bata. Pwede bang pumili ka na lamang ng iba? Hindi ka ba marunong umintindi, ha? Ang sabi ko, hindi kayo pwedeng umangal. Pero bata pa ang apo ko, Donato. Hindi ako pumapayag sa gusto mong ipagawa sa kanya. At bakit hindi? Trabahador ko rin ang apo mo. O sige. Gusto mo bang huwag kong pagbantayin si Eugene ngayong gabi at sa mga susunod na gabi ko na siya itatalaga sa pagbabantay? Pero ipapaalala ko lang sa iyo na iba-ibang grupo magbabantay kada gabi, kaya maliit ang tsansang magkasama kayong dalawa sa pagbabantay kung hindi siya magbabantay ngayong gabi. Hindi ba dapat matuwa ka pa na pinagsama ko kayo sa isang grupo? Lolo, pumayag na po kayo. Huwag po kayong mag-alala. Mag-iingat na lang po ako. Hindi na nagawang magsalita pa ni Lolo Lauro, pero ramdam ko ang matindi niyang pagtutol na isama ako sa mga magbabantay sa minahan. Meron pa bang aapela sa inyo? Kung wala na ay umuwi na ang mga hindi magbabantay dito sa aking minahan, habang ang 5 nakatalagang magbabantay ay maiiwan, at gawin ninyo ang trabaho ninyo ngayong gabi. Gawin nyo ang lahat para mahuli nyo ang nagnakaw ng mga ginto ko. Nagsimula ng mag-alisan ang ibang mga minero. Naiwan kami ni Lolo kasama ang 3 pang kasama namin sa grupong magbabantay sa minahan para sa gabing yon. Paalis na sana si Donato pero mabilis yung nilapitan ni Lolo Lauro. Donato, nakikiusap ako sa iyo. Huwag mo nang isali si Eugene sa mga nagbabantay. Bata pa siya at hindi pa natin alam kung ano pa ang kayang gawin ng pumapatay sa mga minero at nagnakaw sa ginto mo. Gaya na sinabi ko, wala akong pakialam kahit bata pa si Eugene. Nagtatrabaho siya sa akin at kailangan kong maging patas sa lahat ng mga trabahador. Ayaw mo ba nun? Mas malaki ang tsansa niyong mahuli ang mamamatay tao at magnanakaw ng ginto. Dahil 2 kayo, mas malaki ang tsansang kayo ang makakakuha ng gantimpala. Aanhin ko naman ang gantimpala kung mapapahamak naman ang aking apo. Madali naman akong kausap.
kung ayaw mong isama ko si Eugene sa mga magbabantay, ay umalis na kayo rito sa aking minahan at maghanap na kayo ng ibang trabaho. Hindi naman namin kayang gawin yon. Ito lang ang trabaho ang alam namin. Kung hindi nyo naman pala kayang mawalan ng trabaho, sundin nyo na lang ako. Dahil kapag ako napuno sa inyo ng apo mo, ako mismo magsisisante sa inyong dalawa. Nagkakaintindihan ba tayo, Lauro? Napipilitang tumango si Lolo. Matapos yun, ay umalis na si Donato. Agad kong nilapitan si Lolo Lauro at sinabi ko sa kanya na huwag siyang mag-alala dahil gagawin ko ang lahat para walang masamang mangyari sa akin sa gabing yun. May iniwang pagkain naman si Donato para sa aming 5 na magbabantay sa minahan. Matapos naming kumain ay nagsimula na kaming pumili ng aming pepwestuhan. Nagpresenta si Lolo Lauro na kami ang magbabantay sa mga ginto sa mismong loob ng minahan. Alam ko na pinili ni Lolo ang pwestong yon dahil mas ligtas kami roon kesa kapag nasa labas kami. Hindi ko talaga alam kung anong puso ang meron ng Donato na yon. Pati ba naman ng batang kagaya mo ay isinama niya sa pagbabantay at paghuli sa isang kriminal? Lo, wala naman po tayong magagawa eh. Sabi niyo nga po, amo po natin si Mang Donato at trabador niya lang po tayo. Kaya kailangan natin sundin kung ano po ang sabihin at iuutos niya. Pero sobra na to. Masyado na itong hindi makatao. Sana talaga ay dumating ang araw na magbabago pa siya. Parang hindi na po mangyayari yun, Lo. Parang hanggang sa kabilang buhay po eh. Masama pa rin po ang ugali niya eh. Ewan ko po. Pero darating ang araw na makakahanap din ng katapat niyang si Donato. Oo nga pala. Dito ka lang sa loob at huwag kang lalabas ha. Pupuntahan ko lang mga kasama natin para kumustahin sila. Nang lumabas si Lolo Lauro, ay naglakad-lakad ako sa loob ng minahan. Bihira kasi akong makapasok doon, kaya sinulit ko na ang pagkakataon na naroon ako. Tinignan ko ang mga kagamitan ng minero. Kinuha ko ang isang piko at agad ko rin yung binitiwan dahil napakabigat nun. Naglakad-lakad pa ako hanggang sa may nakita kong kumikislap na bagay sa lupa. Dinampot ko yun at nalaman ko na isa yung ginto na halos kasing laki ng aking hinlalaki. Namangha ako dahil hugis puso ang ginto. Nang marinig ko ang pagtawag ni Lolo Lauro sa pangalan ko, ay nagmamadali akong bumalik sa kinaroroonan ko kanina. Saan ka ba nagpunta? Hindi ba sabi ko dito ka lang? Hindi naman po ako lumabas eh. Pero Lo, tignan niyo po tong gintong nakita ko. Parang inukit po siya kasi hugis puso po. Saan mo nakita yan? Napulot ko po habang naglalakad-lakad ako. Malapit po ron sa lagayan ng mga gamit ng minero. Nako, isama mo yan sa mga gintong nakatabi. Baka nalaglag lang yan. Alam ni Donato kung gaano karami ang mga gintong nakukuha rito. Kapag nalaman niyang kulang ang mga yon, ay magwawala na naman yun sa galit. Sinunod ko ang sinabi ni Lolo. Inilagay ko ang gintong napulot ko sa kahon kung saan nakalagay ang iba pang mga ginto. Naupo kami ni Lolo Lauro sa isang sulok. Makalipas ang halos 1 oras, ay nakaramdam na ako ng antok. Napansin naman yon ni Lolo Lauro at sinabi niya sa akin na kung gusto ko ay pwede naman daw akong matulog. May nakita akong sako at yun ang inilatag ko sa lupa at doon ako humiga. Hindi nagtagal ay nakatulog na kagad ako. Ngunit hindi pa man ako nagtatagal sa pagtulog nang nagising ako dahil sa pagsigaw ng mga kasama namin sa labas. Napabalikwas ako at nagtaka ko dahil palabas na si Lolo habang may dala siyang itak.
Lolo, saan po kayo pupunta? Dito ka lang at kahit na anong mangyari, ay huwag kang lalabas. Ha? Bakit po? Ano po ba nangyayari? Basta, sundin mo na lang ang sinabi ko. Dito ka lang. Nagmamadaling lumabas si Lolo Lauro habang naririnig ko pa rin ang pagsigaw ng mga kasama namin. Kinabahan ako dahil yung klase ng pagsigaw nila ay parang dahil sa labis na takot. Ano kayang nangyayari dun sa labas? Bakit parang nagkakagulo sila ron? Hindi kaya nasa labas yung magnanakaw ng ginto ni Mang Donato? Nang dahil sa naisip ko na yon, ay nagkaroon ako ng kagustuhang malaman kung ano ba talaga ang nangyayari sa labas. Kaya sa kabila ng sinabi ni Lolo Lauro sa akin na bawal akong lumabas, ay lumabas pa rin ako. Nagtago ako sa likod ng isang malaking bato. Pagsilip ko roon, ay nakita ko ang isa sa mga minero na nilalapa ng isang nakakatakot na nilalang. May mahahabang kuko ang nilalang na yon at ginamit nito yon para wakwakin ang dibdib ng minero. Bukod doon ay matutulis din ang mga ngipin niya at ang mukha niya ay parang sa isang mabangis na halimaw. Mabilis na tumakbo si Lolo Lauro papunta sa inaataking minero at nang makita ng nilalang si Lolo Lauro ay mabilis na tumakbo ang nakakatakot na nilalang. Takot na takot ako sa aking nakita. Nang lapitan ni na Lolo at ng iba pang mga kasama ang walang buhay na minero, ay agad nila yung binuhat at dinala sa malapit na bukana ng mismong minahan. Kahit nakita ako ni Lolo Lauro, ay hindi niya ako pinansin dahil nakatuon ang atensyon niya sa naging biktima ng halimaw. Kahit halatang walang buhay na ang minero, ay binugahan pa rin nila ng hangin ang bibig nun. Sa huli, ay sumuko na lamang si Lolo Lauro. Wala na. Patay na siya. Patay na si Andoy. Lolo, ano po yung umatake kay Mang Andoy? Bakit po ganun ang itsura niya? Hindi ako maaaring magkamali. Sigurado ako na aswang ang halimaw na yon. Aswang ang pumatay kay Andoy at sa iba pang mga minero. Maraming beses na ako nakakita ng aswang at ganun ang halimaw na umatake kay Andoy. Bumakas ang takot sa mukha ng dalawa pang minero habang si Lolo Lauro ay matiim na nakatingin sa bangkay ni Mang Andoy. Pinakuha ako ni Lolo ng mga sako upang gamitin na pantakip sa bangkay. Matapos yun, ay patuloy kaming nagbantay dahil natakot kami na baka muling bumalik yung aswang. Sa awa naman ng Diyos ay hindi na bumalik yung aswang. Hindi siguro niya inakala na maraming magbabantay sa minahan ng gabing yon. Pagsapit ng umaga ay dumating na ang mga minero at si Donato. Nagulat ang lahat nang makita nila na wala ng buhay si Mang Andoy. Ano nangyari rito kagabi? Ha, Lauro? Bakit patay na si Andoy? Donato, bumalik kagabi yung nagnakaw ng mga ginto mo at pumatay sa mga minero. Nasaan ang hayop na yon? Nahuli niyo ba? Hindi namin siya nahuli. Nakatakas siya. Nahuli rin kami para tulungan si Andoy. Nang susuguri na namin siya, ay bigla siyang tumakas. Mga inutil! Bakit niyo pa pinakawalan? Kaya nga dinamihan ko na magbabantay dito para hindi na kayo matakasan. Tapos ngayon, sasabihin mo na nakatakas. Mga wala kayong silbi. Kahit 5 kami rito, hindi namin siya kayang labanan kahit mag-isa lang siya. Dahil isa siyang aswang. Isang aswang ang pumatay sa mga minero. Malamang, ang aswang din na yon ang kumuha sa mga ginto mo. Ano ka mo? Aswang? Anong aswang ang sinasabi mo? Malamang sinasabi mo lang yan para pagtakpan ang kapalpakan nyo. Nagsasabi po ng totoo si Lolo. Aswang po talaga ang umatake rito kagabi. Dapat po kasi, sinamahan niyo po kami para nakita niyo po mismo ang aswang.
Kahit po ang dalawa namin kasama kagabi, ay mapapatunayan po na totoo po ang mga sinabi po ni Lolo. Sumali na rin sa usapan ng dalawang minero na kasama namin sa pagbabantay nung nakaraang gabi. Sinabi nila na totoo ang lahat ng sinabi ni Lolo Lauro dahil doon ay sandaling natigilan si Donato habang bakas sa mukha niya ang pagkagimbal. O sige, sabihin na natin na naniniwala na ako sa mga sinasabi ninyo. Aswang nga siguro pumatay sa mga minero at nagnakaw sa mga ginto ko. Eh yung pagpatay niya sa mga minero, naiintindihan ko yun kung bakit niya yung ginawa. Dahil isa siyang aswang. Pero paano niya ipapaliwanag ang pagnanakaw niya sa mga ginto ko? Ano naman ang gagawin ng isang aswang sa mga ginto? Yan ang hindi namin alam, Donato. Pero sigurado ko na may ginagawa siya sa mga ginto. Pero hindi na siguro importanteng malaman pa natin yon. Ang kailangan natin pagtuunan ng pansin ay kung paano natin mapapatay ang aswang na yon. Trabaho niyo ang bantayan ng aking minahan. Kaya kayo mag-isip ng paraan kung paano niyo papatayin ang aswang na yon. Hala, sige na. Bumalik na kayo sa trabaho niyo. Tumawag na rin kayo ng pulis para maalis na ang katawan dito ni Andoy. Sinunod na lang namin ang sinabi ni Donato. Hindi ako makapaniwala na ang pagtatrabaho pa rin ang inuna niyang isipin sa kabila ng hindi magandang nangyari sa minahan. Mabilis na lumipas ang mga oras at nang dumating na ang oras ng aming pag-uwi ay muli kaming tinipon ni Donato upang sabihin niya kung sino ang bagong 5 trabahador na magbabantay sa minahan mamayang gabi. Dahil hindi na kami magbabantay ni Lolo sa minahan, ay dumiretso na kami ng uwi sa aming bahay. Parehas kaming nangihina dahil wala pa kaming tulog. Mabilis na nagluto si Lolo ng aming hapunan at pagkatapos ay nagsimula na kaming kumain. Alam kong inaantok ka na, Eugene, Apo. Pero pagkatapos natin kumain, ay huwag ka munang matutulog. Ha? Bakit po? May gagawin pa po ba tayo? Ipapasa ko na sa iyo ang pagmamayari ng agimat ko. Sa tingin ko, ay dumating na ang tamang panahon para tuluyan ko ng ipasa sa iyo ang agimat. Dahil po ba sa aswang na umaatake sa minahan? Ganun na nga. Mas makakabuti na meron kang proteksyon at kung sakali na dumating ang sitwasyon na kailangan mong ipagtanggol ang sarili mo, ay kampante ako na kaya mong lumaban. Hindi na ako umapila sa gustong mangyari ni Lolo Lauro na pagtanto ko na kailangan ko ang kapangyarihan ng agimat ni Lolo. Lalo na't hindi kami sigurado kung baka sa mga susunod na gabi ay umatake na rin ang aswang sa mismong baryo namin. Kaya pagkatapos namin maghapunan ay nagtungo kami sa likod ng bahay. Doon ay sinimulan na ni Lolo Lauro ang ritual ng pagpapasa ng agimat sa akin. Kinuha niya ang aking kamay at sinugatan niya ang palad ko gamit ang isang patalim. Ipinatak niya ang dugo ko sa mismong agimat habang umuusal siya ng dasal. Ang sunod niyang ginawa ay isinuot niya sa leeg ko ang agimat. May naramdaman akong kakaiba sa loob ng aking katawan. Uminit ng kaunti ang dibdib ko na para bang may kung anong enerhiya ang biglang nabuhay doon. Napahawak ako sa dibdib ko habang nakangiwi. Lolo, parang mainit po ang dibdib ko ah. Saka, nahihirapan po akong huminga, Lolo. Huwag kang mabahala dahil magandang senyales yan. Ibig sabihin ay unti-unti nang dumadaloy sa katawan mo ang kapangyarihan ng agimat. Tinanggap ka na nito bilang bago nitong tagapangalaga. Hindi naman permanente ang pakiramdam mo na yan. Mawawala rin yan mamaya. Basta tandaan mo, Eugene, bilang bagong tagapangalaga ng agimat na yan, ay may responsibilidad kang ipagtanggol ang mahihina laban sa mga kampon ng kadiliman, lalong-lalo na sa mga aswang. Gamitin mo lamang yan sa kabutihan at hindi para manlamang ng iyong kapwa.
Nangangako po ako, Lolo. Nagagawin ko po ang lahat para hindi po kayo mapahiya na sa akin niyo po pinagkatiwala ang agimat niyo. Nakangiting tinapik ni Lolo Lauro ang balikat ko. Kaya hindi na siya nagsalita at nakita ko sa mga mata niya ang tiwala niya sa akin na kaya kong pangalagaan ang agimat na yon. Kinabukasan, pagdating namin ni Lolo sa minahan ay nagimbal na naman kami sa sumalubong sa amin. 2 sa nagbantay sa minahan ang pinatay ng aswang. Ayon sa mga nakaligtas, ay ninakaw din ng aswang ang mga ginto. Nang dahil sa pangyayaring yon, ay nagdesisyon na si Donato na sa bahay na nito itago ang mga ginto. Sa araw na yon, ay muli kaming nagpunta sa bahay ni Aling Ramona dahil kailangan naming maghatid sa kanya ng ginto. Mona, gusto ko palang humingi ulit ng tawad sa nagawa ng apo ko nung huling beses na nagpunta kami rito. Pinagsabihan ko na si Eugene at nangako siya na hindi niya na yun uulitin pa. Kalimutan na lang natin yun, Lauro. Sadyang ganun talaga mga bata. Masyadong makulit. Dumaan din naman tayo sa pagiging ganon. Eugene, pasensya ka na rin, iho, kung nasigawan kita. Hindi kasi ako sanay na may nakikialam sa mga gamit ko. Sorry din po, Aling Ramona. Promise po. Hindi ko na po uulitin yon. O siya, sige na. Kailangan na pala naming umalis. Dapat ay makabalik na kami sa minahan bago dumilim. Meron pa kasi doong pagpupulong na gagawin. Pagpupulong? Abay, para saan? Pipiliin kasi sa amin ni Donato kung sino magbabantay sa minahan mamayang gabi. Alam mo kasi, may aswang na sumasalakay sa minahan tuwing gabi at pinapatay ang mga minero. Pero sa palagay ko, mga ginto ang totoong pakay niya. Kailangan lang talagang patayin ang aswang na yon ng mga nagbabantay para makuha niya ang mga ginto. Nakakakilabot na ba ang sinasabi mo na yan? Kaya nga po, yung mga nakatagong ginto po sa minahan ay dinala na po muna sa bahay ni Mang Donato para doon po itago. Nasa bahay na ni Donato ang mga ginto. Oo, para hindi na makuha ng aswang. O paano, Ramona? Aalis na kami ng apo ko. Baka mapasarap pa ang ating kwentuhan dito. Lolo, sandali lang po. Naiihi po kasi ako eh. Aling Ramona, pwede po ba akong makigamit po ng banyo nyo? Abay, oo naman. Pumasok ka nila sa loob. Yung nag-iisang pinto sa kusina, ang banyo. Nagmamadali akong pumasok sa bahay ni Aling Ramona habang nagpatuloy sila ni Lolo sa pag-uusap sa labas. Agad akong nagtungo sa banyo. Mabilis akong natapos sa dapat kong gawin. At nang lumabas ako ng banyo, ay nakita ko yung pinto kung saan nakalagay yung nakakatakot na rebulto. Alam ko na bawal na akong pumunta roon, pero matindi ang bulong sa tenga ko na kailangan kong makita muli ang rebulto. Hindi ko na napigilan ang aking sarili at lumapit ako sa pinto. Marahan ko yung binuksan at tuloy-tuloy akong pumasok. Lumapit ako sa rebulto at naramdaman ko ang bahagyang pag-iinit ng agimat na suot ko. Dumako ang mata ko sa mga gintong nasa paanan ng rebulto at napansin ko na mas dumami na ang mga yon. Napakunot ang noo ko ng isang pamilyar na ginto ang nakita ko roon. Yun yung hugis pusong ginto na nakita ko sa minahan. Kinuha ko yun upang makita ko yun ng malapitan. Hindi ako pwedeng magkamali. Ito nga yung gintong nakita ko sa minahan. Ito yun. Pero, bakit nandito to? Naputol ang aking pag-iisip nang marinig ko ang pagtawag ni Lolo Lauro sa akin. Inilagay ko sa bulsa ng aking short ang hugis pusong ginto. Nagmamadali akong lumabas ng silid na yon at isinarado ko ang pinto. Lumabas na ako ng bahay ni Aling Ramona at lumapit ako kay Lolo. Bakit ang tagal mo naman? Baka mamaya
Nakialam ka na naman ang kung ano sa loob ah. Hindi po, Lo. Napatagal lang po ako sa paggamit ko po ng banyo. Nagpaalam na kami kay Aling Ramona. Maya-maya pa ay nakasakay na kami ni Lolo sa kabayo habang pabalik sa minahan. Tahimik lang ako dahil iniisip ko pa rin kung paano napunta sa bahay ni Aling Ramona ang ginto na hugis puso. Gayong sa pagkakaalam ko ay kasama yon sa mga ninakaw ng aswang. Hanggang sa napagdugtong-dugtong ko na ang mga pangyayari. Lolo, sa tingin ko po, kilala ko na po kung sino ang aswang. Ha? Anong sinabi mo? Yung aswang po na umaatake sa minahan at yung nagnanakaw po ng mga ginto. Kilala ko na po kung sino siya. Baka naman kalokohan na naman yan ah. O sige, sino ba ang aswang? Mahirap pong paniwalaan, Lolo Lauro eh. Pero sigurado po ako 100% na si Aling Ramona po ang aswang. Sabi ko na nga ba't kalokohan na naman yung sasabihin mong bata ka eh? Ano't sinasabi mo na aswang si Ramona? Lo, totoo po ang sinasabi ko. Maniwala po kayo sa akin. Aswang po talaga si Aling Ramona. Napaka-imposible niya sinasabi mo, Eugene. Paano si Ramona ang aswang na umaatake sa minahan? Kinuha ko sa bulsa ng short ko ang hugis pusong ginto at ipinakita ko yon kay Lolo Lauro. Oh, bakit nasa iyo pa rin ang gintong yan? Hindi ba sabi ko sa'yo, ilagay mo yan dun sa lagayan ng ginto? Kaya nga po, inilagay ko naman po ito dun sa lagayan ng ginto eh. Hindi po ba nakita niyo yun? Matapos po nating magbantay, umatake po uli yung aswang nang sumunod po na gabi sa minahan at ninakaw po ng aswang na yon ng mga ginto. Kasama po sa mga gintong yon ang hugis pusong ginto na hawak ko ngayon. At alam niyo po ba kung saan ko po ito nakita? Doon po sa paanan na nakakatakot na ribulto sa bahay po ni Aling Ramona. Ano? Sinasabi ko na nga ba't may ginawa ka na namang kabalbalan sa loob ng bahay ni Ramona? Kaya ang tagal-tagal mo lumabas. Ikaw talaga, napakatigas talaga ng ulo mong bata ka. Lolo, huwag niyo na pong pansinin kung nakialam po ako sa bahay ni Aling Ramona. Ang importante po ay alam na po natin kung sino po ang aswang. Nung nakita ko po kasi kanina yung pinto po ng kwartong kinaroroonan po ng ribulto, ay para pong may bumubulong sa akin na pumasok po ko ron. Malakas po talaga ang pakiramdam ko na ang diwa ng agimat ang gumawa nun para malaman ko po ang katotohanan. Sandaling natahimik si Lolo Lauro sa mga sinabi ko sa kanya. Ramdam ko na pinag-iisipan niya rin ng gusto ang mga nalaman niya sa akin. Ako naman ay sigurado sa aking mga sinabi, lalo na't pakiramdam ko ay ginagabayan ako ng agimat upang malaman ko ang totoo. Kung naramdaman mo na itinuro sa iyo ng agimat ang katotohanan, malaki ang posibilidad na tama mga sinabi mo, Apo. Hindi lang talaga ako makapaniwala nung una na si Ramona ang aswang dahil sadyang napakabait niya. Hindi po kaya naisip ni Aling Ramona na kailangan niyang magpanggap na mabait upang hindi siya mapagdudaan ng mga tao? Tama ka, Apo. At naging epektibo ang estratehiya niyang yon. Dahil nung sinabi mo sa akin na siya ang aswang, ay hindi kaagad ako naniwala. Ang ipinagtataka ko lang ay kung bakit ninanakaw niya ang mga ginto sa minahan at bumibili rin siya ng maraming ginto. Hindi po ba sabi ko po sa inyo ay nakita ko na doon po sa paanan ng ribulto ang daming ginto. Hindi po kaya hindi naman talaga niya binibenta yung mga ginto. Baka po inaalay niya doon sa ribulto. Baka po yung ribulto na yon ang itinuturing niyang Panginoon. Tama ka. Malaki ang posibilidad na ganun nga, Apo. Sayang, magaan pa naman sana ang loob ko sa kanya. Tapos malalaman natin na kampun pala siya ng kadiliman at isa siyang aswang. Kaya nga po, Lolo ramdam ko po talaga na may gusto po kayo kay Aling Ramona Pag-ibig na po sana. Naging bato pa. Tumigil ka na nga dyan. Talagang nagawa mo pa magbiro. Joke lang po, Lolo. Pero seryoso, ano na pong gagawin natin ngayon? Naisip ko,
na kailangan nating magbantay sa minahan mamayang gabi. Panahon na para patayin mo ang aswang apo. Po? Hala, bakit po ako? Hindi ba't nasa iyo na ang agimat ko? Yan ang gagamitin mo para labanan si Ramona. Pero talagang mamayang gabi na po kagad. Ni hindi niyo pa nga po ako natuturuan kung paano po makipaglaban eh. Sinabi ko na sa'yo na ang agimat ang gagabay sa'yo. Hanggat suot mo yan, ay ikaw ang kinikilala niyang tagapangalaga at gagabayan ka niya, lalo na kapag nakikipaglaban ka na sa mga aswang. Natatakot po ako. Pero mukhang wala na po akong magagawa kundi gawin po ang sinabi niyo. Marami na pong pinatay si Aling Ramona na mga minero. At kapag hindi po natin siya pinatay, ay paniguradong madadagdagan pa po ang mga biktima niya. Kaya nga kailangan na natin kumilos kagad na po, bago pa mahuli ang lahat. Binilisan na ni Lolo Lauro ang pagpapatakbo sa kabayo. Hindi nagtagal ay nakarating na kami sa minahan. Nakatipon na ang mga minero at nasa unahan na ng mga yon si Donato. Lumapit na kami ni Lolo sa kanila. Mabuti naman at dumating na kayong dalawa. Kayo na lamang ang hinihintay namin. Ngayon, ay sasabihin ko na ang 5 tao na magbabantay mamayang gabi. Gagawin ko ng 100,000 piso gantimpala sa makakahuli sa aswang dahil masyado na malaki ang perwisyo na gagawa niya sa aking negosyo. Umugong ang bulungan ng mga trabador. Narinig ko sa isang lalaki na kahit gawin pang 1,000,000 piso ang gantimpala ay hindi ito magbabantay sa minahan. Anito ay mahal pa nito ang buhay niya at ayaw niyang matulad sa mga naunang pinatay ng aswang. Hanggang sa nagkaroon ng lakas ng loob ang mga trabador na sabihin kay Donato na ayaw nila na magbantay sa minahan dahil natatakot sila sa aswang. Magkakasabay na umalis ang mga trabador pero nanatili kami ni Lolo Lauro sa aming kinatatayuan. Sige! Umalis kayo lahat! Mga duwag! Mga wala kayong silbi! Huwag na kayo babalik dito kahit kailan! Hindi mo sila masisisi kung ayaw nila magbantay dito mamayang gabi, Donato. Marami ng minero ang pinatay ng aswang na yon. May mga pamilya silang naghihintay sa kanilang bahay at sigurado ko na kahit taasan mo pa ang gantimpalang ibibigay mo sa makakahuli sa aswang, ay hindi pa rin magbabago ang isip nila. Ang dami mo sinasabing matanda ka. Kayong dalawa, ano pang ginagawa niyo rito? Umalis na rin kayo, kagaya ng mga walang kwenta at duwag na mga trabador ko. Kami na lang ni Eugene na magbabantay dito sa minahan mamayang gabi. Huwag kang mag-alala, dahil gagawin namin ang lahat para mahuli ang aswang na yon. Aba, teka ga, mukhang nagbago ang ihip ng hangin ah. Nung una, ay ayaw mong pagbantayin si Eugene dito sa minahan, tapos ngayon, biglang ikaw na mismo ang gustong isama siya sa pagbabantay. Alam ko na. Dahil sa dinoble ko na ang gantimpala, tama ba ako? Hindi na ito tungkol sa pera, Donato. Sa totoo lang, wala kaming pakialam ng apo ko sa kahit na anong ibibigay mo na gantimpala. Para na ito sa mga minerong pinatay ng aswang na yon. Gagawin namin ito para matigil na ang patayan sa minahan na ito. Masyado kayata nagpapakabaya ni Lauro. Pero duda pa rin ako na kaya niyong patayin ang aswang na yon. Isang matanda at isang bata. Aba, anong laban niyo sa aswang? Pero ayos na yan, kesa walang magbantay ngayong gabi dito sa minahan ko. O siya sige, galingan niyo ang pagbabantay at ipagdasal niyo na sikatan pa kayo ng araw. Ngumisi si Donato at sumakay na siya sa kanyang kabayo. Dala na rin niya ang mga gintong nakuha sa minahan sa araw na yon. Sinundan namin ni Lolo ng tingin ang papalayong si Donato hanggang sa mawala na siya sa aming paningin. Grabe no? Ang sama-sama po talaga ng ugali naman Donato na yan.
Imbis na matuwa siya dahil nagpresenta tayo na magbantay dito sa minahan, ay ininsulto pa po niya tayo. Hayaan mo na, Apo. Ipakita na lang natin sa kanya na magtatagumpay tayong tapusin ang kasamaan ng aswang na yon. Ituon natin ang ating atensyon sa pagbabantay. Ang mabuti pa ay magdasal na muna tayo. Pinangunahan ni Lolo Lauro ang pagdadasal. Pumikit kami habang nakayuko. Panginoon, gabayan niyo po kami ng aking apo na si Eugene ngayong gabi. Patatagin niyo po sana ang aming kalooban upang magawa po naming harapin ang panganib na maaari naming suungin. Humihingi po ako sa inyo ng proteksyon at higit sa lahat, bigyan niyo po ng tapang at lakas ng loob ang aking apo kung sakaling makakaharap niya ang kampon ng kadiliman na aswang mamayang gabi. O Panginoon, o Hari ng lahat, itinataas namin ang lahat sa inyo. Alam ho namin na hindi mo kami pababayaan. Matapos namin magdasal sa Panginoong Diyos, ay nagkaroon ako ng lakas ng loob. Inisip ko na kahit nakakatakot at mapanganib ang magiging gabi namin sa loob ng minahan, ay kailangan kong maging matapang. Kailangan maging buo ang loob ko. Kailangan ng mapatay ang aswang upang wala ng buhay ang mawala ng dahil sa aswang. Agad naming kinain ni Lolo Lauro ang pagkain para sa magbabantay sa minahan. Habang nakaupo ako sa ibabaw ng bato sa labas, ay lumapit si Lolo sa akin at inabot niya sa akin ang isang itak. Sinabi niya na yun ang gagamitin kong sandata kung sakaling magpakita sa gabing yun ang aswang. Lolo, paano po? Kumapatay po tayo ng aswang, gaya po ng nangyari sa mga ibang minero. Apo, huwag kang mag-isip ng ganyan. Ang isipin mo ay ang tagumpay natin. Isipin mo, kapag napatay natin ang aswang na yon, ay magiging normal na ulit ang lahat dito sa minahan at wala nang mapapahamak na tao gawa ng aswang. Hindi ko po kasi maiwasang mag-isip, Lo, na baka may masamang mangyari po sa atin. Lalo na't kung sakali po, ay ito po ang unang beses na lalaban po ko sa isang aswang. Hindi ko po akalain, Lo, na sa edad ko pong ito ay magkakaroon na po ko ng ganito kabigat na responsibilidad. Alam mo, Eugene, Apo, normal lang sa isang tao na matakot. Pero tandaan mo na ang paglaban sa kasamaan ay wala sa edad o kasarian. Naniniwala ako na kaya mong gawin ang kayang gawin ng mas nakatatanda sa iyo, basta't manalig ka lamang sa iyong agimat at sa kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. Opo, maraming salamat po kasi palagi niyo pong pinapalakas ang loob ko. Dahil malaki ang tiwala ko sa iyo, Apo, hindi ko ibibigay sa iyo at ipagkakatiwala ang agimat na yan kung wala kang kakayahan na gamitin yan upang ipagtanggol ang kabutihan laban sa mga aswang. Matapos ang aming pag-uusap ng aking Lolo Lauro, ay nagpatuloy na kami sa pagbabantay sa loob ng minahan. Nilakasan ko ang aking pakiramdam upang kung sakaling nasa paligid na ang aswang, ay mabilis kong masasabi kay Lolo. Ngunit lumipas ang ilang oras at hindi pa rin nagpapakita sa amin ni anino ng aswang. Eugene, hindi ka ba binibigyan ng babala ng agimat mo kung narito na ang aswang? Wala ka bang nararamdamang kakaiba? Wala po, Lo. Hindi ko po nararamdaman yung aswang.
Hindi po ba dapat nandito na po siya? Sa pagkakatanda ko po, ay ganitong oras po siya umatake nun eh. Tama ka. Yan nga rin ang ipinagtataka ko ngayon. Magkakasunod na gabi siyang umatake rito sa minahan. Kaya nakapagtataka na ngayong gabi ay hindi siya aatake. Bakit kaya? Ano kaya ang dahilan niya? Magsasalita pa sana ako nang may mainit na hangin na humampas bigla sa aking muka. Pakiramdam ko ay may bumulong sa akin na sinundan ng pagbilis ng tibok ng puso ko. Lolo, teka sandali lang. Naalala ko po. Hindi po ba sinabi po natin kay Aling Ramona na sa bahay na po ni Mang Donato dinadala mga gintong nakukuha dito sa minahan? Hindi po kaya wala pa rin po dito hanggang ngayon ng aswang ay dahil sa bahay po siya ni Mang Donato aatake para kunin po doon ang mga ginto. Diyos ko! Oo nga po! Tama ka! Kung ganun, ay kailangan natin magpunta sa bahay ni Donato at baka kung ano na nangyayari sa kanya ngayon. Halika! Magmadali na tayo! Nagmamadali kaming sumakay ni Lolo Lauro sa kabayo na ginagamit namin sa paghatid ng mga ginto sa iba't ibang baryo. Mabilis na pinatakbo ni Lolo Lauro ang kabayo dahil naghahabol na kami ng oras. Kahit alam naming masama ang ugali ni Mang Donato, ay hindi pa rin namin kayang hayaan na mamatay siya sa kamay ng aswang. Sa wakas, ay nakarating na kami sa labas ng bahay ni Mang Donato. Isa yung konkreto at malaking bahay na nakatayo sa isang malawak na lupain. Pagbaba namin ng kabayo, ay napansin kagad namin na nakabukas ang pinto ng bahay. Nahihintakutang nagkatinginan kami ni Lolo Lauro nang marinig namin ng pagsigaw ni Mang Donato mula sa loob ng kanyang bahay. Diyos ko po! Heto na! Tama nga sinabi mo, Apo! Nandito nga si Ramona! Nandito ang aswang! Tara na po, Lo! Iligtas po natin si Mang Donato! Baka mamaya ay mapatay siya ng aswang! Mabilis kaming tumakbo ni Lolo Lauro papasok sa malaking bahay ni Mang Donato. Patuloy naming naririnig ang pagsigaw ni Mang Donato mula sa ikalawang palapag. Umakyat kami sa hagdan at isang pintong nakabukas ang nakita namin. Pumasok kami sa pintong yon at tumambad sa amin si Mang Donato na sugatan at dugo ang nakahandusay sa sahig. Naliligo ito sa sariling dugo. Naroon din ng aswang na nakatayo sa paanan ni Mang Donato. Sabay na napatingin si Mang Donato at ang aswang sa amin ni Lolo. Mabuti't dumating kayo! Tulungan niyo ako! Papatayin ako ng aswang na yan! Tulungan niyo ako! Sabihin mo sa akin kung nasa na mga ginto mo at aalis na ako rito. Hindi ka maaaring umalis dito, aswang ka! Aling Ramona! Anong sinabi mo? Alam na namin na ikaw yan, Aling Ramona. Huwag ka na magkaila pa. Ikaw ang aswang na pumapatay sa mga minero at nagnanakaw ng ginto. Huli ka na! Hindi maaari ito. Paano niyong nalaman ang aking sekreto? Hindi na importanteng malaman mo pa. Pero isa lang ang sigurado kami ni Lolo. Ngayong gabi, matatapos na ang kasamaan mong demonyo ka! Nagpapatawa ka ba, batang paslit? Ano ang laban ng isang bata at matanda sa isang aswang na malakas na katulad ko? Hindi kayo ang tatapos sa akin. Hindi ako papayag na mapigilan niyo ako sa aking misyon. Kailangan ko na maraming ginto upang ialay sa aking Panginoon, upang muli siyang mabuhay at makapagkasiksa ng lagim at kamatayan
sa buong mundo. Hayop ka talaga! Hayop kang aswang ka! Sinasabi ko na nga ba at sumasamba ka sa demonyo! Bibigyan ko pa kayo ng pagkakataon. Umalis na kayong dalawa. Kung ayaw ninyong madamay, ang mga ginto lang ang kailangan ko. Pagkatapos sabihin niyo ng aswang, ay mahigpit kong hinawakan ng agimat na nakasabit sa akin leeg. Tumingin ako kay Lolo Lauro at nang tumango siya, ay alam kong yun na ang hudyat upang labanan ko ang aswang. Diretso kong tinignan ng aswang na si Aling Ramona. Alam ko na sa mga sandaling yon ay ginagabayan ako ng kapangyarihan ng agimat. Hindi na ako nagdalawang isip na suguri ng aswang habang hawak ko ang matalas na itak. Malakas na sumigaw ang aswang at sumalubong yun sa akin. Labis akong namangha nang maramdaman ko na parabang may kung anong enerhiya ang kumukontrol sa aking katawan. Parang ginabayan ako nun sa kung ano ang dapat kong gawin. Bago pa tuluyang makalapit ang aswang sa akin, ay gumulong ako sa sahig. Nilagpasan ko ang aswang na si Aling Ramona at napunta ako sa kanyang likuran. Mabilis akong tumayo at nang humarap sa akin ang nakakakilabot na aswang, ay agad ko siyang sinaksak sa kanyang tiyan. Nagsimula ng gumapang si Mang Donato palapit kay Lolo Lauro. Hanggang sa malakas kong itinulak ang aswang at natumba siya sa ibabaw ng nakadapang si Mang Donato. Aray ko! Aray! Bakit naman sa dinabi namin na pwedeng bagsakan, ay sa akin ka pa bumagsak? Sinunggaban ng aswang si Mang Donato at ginawa nitong biyag si Mang Donato. Tinapat ng aswang ang matutulis nitong mga kuko sa leeg niya. Sige! Sige! Subukan mo lumapit dahil papatayin ko ang lalaking ito. Ang gusto ko lang ay ang mga ginto. Nasaan ang ginto? Ibigay niyo sa akin ang mga ginto. Kailangan niyang mabuhay ang aking Panginoon. Ibigay niyo sa akin ang mga ginto. Tama na! Tama na, Aling Ramona! Hindi na tama itong ginagawa mo! Sa kagustuhan mong buhay na sinasabi mong Panginoon mo, ay nagagawa mo ng pumatay ng mga inosenteng buhay! Napansin ko na wala na si Lolo Lauro sa silid na yon. Hindi ko na malayan ang kanyang pag-alis, kaya hindi ko alam kung saan siya nagpunta. Hanggang sa bumalik si Lolo na may dalang isang malaking bag. Ramona! Tumingin ka rito! Hindi ba't hinahanap mo mga ginto? Heto! Heto mga gintong hinahanap mo! Biglang itinaktak ni Lolo Lauro sa sahig ang mga gintong nasa loob ng bag. Iba't iba ang sukat. Kumalat yun sa sahig. Hindi! Anong ginawa mo? Anong ginawa mo, Lauro? Ang mga ginto ko! Sa wakas, sigurado ako na sapat na ang napakaraming ginto na yan upang mabuhay na ng tuluyan ang aking Panginoon, ang Panginoon ng kadiliman. Marahas na binitiwan ng aswang si Mang Donato. Akala mo ay isa yung gutom na hayop na tumakbo papunta sa mga gintong nakakalat sa sahig. Hindi malaman ng aswang kung paano dadalhin ang mga ginto sa sobrang dami ng mga yon. Nagtama ang mga mata namin ni Lolo Lauro. Kahit wala siyang sinabi, ay alam ko ang ibig niyang sabihin. Habang abala ang aswang na si Aling Ramona sa pagkuha ng mga ginto sa sahig, ay marahan at tahimik akong naglakad papalapit sa kanya.
Nang nasa likod na ako ng aswang, ay itinaas ko ang itak at hinawakan ko yun ng dalawa kong kamay. Naramdaman ko ang pagbalot ng malakas na enerhiya sa aking katawan at saka ko buong puwersang itinarak ang itak sa likod ng aswang. Umigik ang aswang na nagulat sa hindi inaasahang pag-atake na ginawa ko. Paghugot ko ng matalas na itak, ay humarap pa sa akin ang aswang na si Aling Ramona at mabilis ko siyang giniritan sa leeg. Bumagsak sa sahig ang wala ng buhay na katawan ng aswang habang may mga ginto pa sa kanyang mga kamay. Hindi makapaniwalang tumingin ako kay Lolo Lauro. Lolo, wala na po ang aswang. Wala na po si Aling Ramona. Napatay ko na po siya. Napakahusay mo, Apo. Hindi talaga ako nagkamali nang ibigay ko sa iyo ang agimat. Dahil nagamit mo yan ng tama. Ipinagmamalaki kita, Apo. Teka lang, ano ba kayo? Pwede bang mamaya na kayo magkwentuhan? Tulungan niyo na muna ako rito. Doon lang namin naalala si Mang Donato. Tinulungan namin siyang makaupo sa isang upuan na gawa sa kahoy. Pambihira. Hindi ako makapaniwala na ikaw pa pala ang papatay sa aswang, Eugene. At mas lalong hindi ako makapaniwala na sa kabila ng hindi magandang pagtrato ko sa inyo, ay iniligtas niyo pa rin ako. Diyos ko, maraming salamat. Karapat dapat kong ibigay sa inyo ang ipinangako kong gantimpala. Hindi na po namin kailangan po ng gantimpala, Mang Donato. Masaya po kami ni Lolo na wala na po ang aswang at ligtas po kayo, Mang Donato. Hindi. Hindi pwedeng walang kapalit ang ginawa niyo sa akin. Kung hindi pera, ang gusto niyo ay magsabi lang kayo. Kahit na ano, ibibigay ko sa inyo. Sabihin niyo lang. Mang Donato, ang gusto lang po namin ni Lolo ay maging maayos na po ang pagtrato nyo sa mga trabahador nyo. Hindi po dahilan, Mang Donato, na nakaranas po kayo ng kalupitan noon para maging malupit din po kayo ngayon. Hindi pa po hulian lahat para magbago, Mang Donato. Mas masaya pong mabuhay kung wala ka pong sinasaktang ibang tao. Nang dahil sa sinabi ko na yon, ay napahagulgol si Mang Donato. Panay ang hingi niyang tawad sa amin ni Lolo Lauro. Hindi kami naging matigas ni Lolo at ibinigay namin kay Mang Donato ang kapatawaran dahil naramdaman namin ang taus-puso niyang pagpapakumbaba. Matapos kong mapatay ang aswang na si Aling Ramona, ay bumalik na sa normal ang operasyon sa minahan. Si Mang Donato, na dating mapang-abuso, ay nagbago na. Naging mabait na siya sa mga trabahador at itinuring kaming parang pamilya. Binabayaran pa niya ang utang namin ni Lolo Lauro sa bangko bilang pasasalamat sa ginawa namin. Sa tulong niya, nakapagsimula kami ng maliit na negosyo habang patuloy pa rin kaming tumutulong sa mga minero. Isang araw, ibinaon namin ni Lolo sa lupa ang ribulto ni Aling Ramona kasama ang mga ginto. Alam naming yun ang tanging paraan para tuluyan ng mapigilan ang pagkakabuhay ng Panginoon ni Aling Ramona. Ipinagpatuloy ko pa rin ang pagsasanay sa paggamit ng agimat. Alam kong darating ang araw na kakailanganin ko ulit makipaglaban. At sa lahat ng nangyari, natutunan ko na hindi sukatan ng edad para maging bayani dahil ang mahalaga sa lahat ay ang tapang na lumaban para sa kabutihan at katarungan.